Si Shindo ay tumawa na parang isang baliw at ipinaliwanag kay Ara na kapag siya ay nagtagumpay na sakupin ang katawan ni Ara ay mamamatay si Ara. Wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi ng baliw na ito, kaya nagpatuloy si Shindo sa pagsasabing nagsisinungaling lang si Senya sa kanya. Sigurado si Ara na hindi gagawin ni Senya ang ganitong bagay, kaya sinabi ni Shindo na tanungin na lang niya si Senya ng direkta at dagdag pa ni Shindo, kailangan din niya itong sabihin kay Mana dahil sa paubos na ang kanyang oras. Sa eskwelahan ay naalala ni Ara kung paano sinabi sa kanya ni Maharo na huwag siyang kausapin hanggat hindi siya nagsisimulang magbigay ng halaga kay Mana. Nalungkot ang mga kaibigan ni Mana dahil hindi ito nakabalik sa eskwelahan, pero tuwang-tuwa sila nang bigla itong dumating. Sinabi ni Mana sa kanila na oras na para mag-enjoy at tumuloy sila sa arcade. Pinanood ni Ara at sinabihan si Senya na lumabas para mag-usap pero hindi ito lumabas. Sa arcade ay umalis si Mana sa kanyang mga kaibigan para bumili ng inumin at nabangga niya ang isa sa mga lalaki ng NG Boys. Umurong sila nang napagtanto nilang si Mana ito, pero kagulat-gulat na sinuntok ni Mana ang lalaki at ipinaliwanag niya na kasalanan ng lalaki dahil ito ang bumangga sa kanya at napalibutan siya. Narinig ni Zabo ang gulo habang dumating ang mga kaibigan ni Mana para makitang sinira niya lang ang mga lalaki ng NG. Ito ay kakaibang asal dahil hindi naman talaga nagpakita ng interes si Mana sa kanila dati. Pagkatapos ay natuwa si Aya sa asal ni Mana kaso ipinaliwanag na hindi sapat ang random na mga lalaki ng NG Boys. Napansin ni Mana na ang Shiguma Squad at nagtaka kung sila ba ay mas magiging magandang target. Sinabi niya kay Jab Bashira na wala siyang pakialam sa kanya at diretsyong lumampas sa kanya para atakihin si Marito, higit pa sa pagnanais na sagutin ang agresyon. Nagulat si Marito nang makita na hindi ganoon ka-weak si Mana tulad ng sinasabi ng lahat. Nagdesisyon si Marito na laruin ito pero nagulat siya nang magawa ni Mana na harangin ang kanyang sipa. Ginawa ni Mana ang lahat para makatama ng suntok pero maliwanag na pinaglalaroan lang siya ni Marito habang iniiwasan ang lahat ng kanyang atake. Tumanggi si Mana na umatras kahit sinabi ni Aya na gawin niya ito dahil binigyang diin ni Aya na hindi pa siya handa na makipaglaban kay Marito. Tumakbo palayo si Mana at pinigilan ni Marito si Jab Bashira na habulin siya at ipinaliwanag ni Marito na si Mana lang ang kanyang target at ipinakita niya kay Oda na talagang nakatanggap siya ng pinsala. Alam ni Ara na naririnig siya ni Senya kaya ipinaliwanag niya na inakusahan siya ni Shindo ng mga malalang bagay. Nadinig ng ina ni Ara ang isang bagay tungkol sa pagsakop sa katawan ni Ara subalit mali ang pagkakaintindi niya. Inakala niyang umiibig si Ara at inirekomenda niyang isuko ni Ara ang kanyang katawan at kaluluwa sa babaeng ito, tulad ng ginawa niya at ng kanyang ama at itinaboy ni Ara ang baliw sa kanyang kwarto at nakiusap siya kay Senya na lumabas at sabihin sa kanya na hindi totoo ang mga bagay tungkol sa kanya, na gusto niyang tapusin ang kanyang buhay. Sa dambana, nalungkot si Mana nang sabihan siyang tumakas pero ipinaliwanag ni Aya na kung siya ay matatalo ngayon, magiging matatakot siya sa halimaw ng anino magpakailanman at natakot muli si Mana nang multuhin siya ng anino kaya nagmadali siyang lumabas at nakahanap ng ilang lalaki para bugbugin. Pumunta si Zabo para makipag-usap kay Dawan at ipinaalam sa kanya na si Mana ay palaging naghahanap ng away. Nag-aalala siya dahil hindi ito katulad ng Mana na nakilala niya at nagulat siya nang sabihin ni Dawan na dalhin lang si Mana sa kanya. Sa ibang lugar, nagpa siya si Mana na lumagpas kay Totso kaya nagtaka si Aya kung bakit hindi niya ito harapin. Ipinaliwanag ni Mana na hindi sapat ang lakas ni Totso subalit inutusan siya ni Aya na bugbugin niya rin ito at nagatubili si Mana kaso muling ginamit ni Aya ang takot sa halimaw para manipulahin siya. Galit na galit si Totso kay Mana dahil sa pang-aapi sa lahat pero napansin ni Mana na natatakot siya at inutusan niya si Totso na tumakas. Tumanggi siya dahil marami nang nasaktan si Mana na mga kaibigan niya pero nagulat siya nang hindi man lang sinubukan na iwasan ni Mana ang kanyang suntok. Matapos masipa si Totso, nagsimulang umalis si Mana pero ipinaliwanag ni Aya na kailangan niyang patuloy na bugbugin ito. Tinukoy ni Mana na nanalo na siya sa laban pero sinabi sa kanya ni Aya na kailangan niyang maging mas masama at talikuran ang kanyang duwag na puso. Tumanggi si Totso na sumuko kaya naghanda si Mana na tapusin siya. Sa malapit ay pumipili si Jab Bashira ng ice cream bar para kay Totso nang marinig niya ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa isang bagay na mahirap panoorin. Pinag-uusapan nila ang isang laban at kung paano malapit nang mawala ang buhay ni Totso. Pagkatapos ay nakita natin na walang malay si Totso at sumigaw si Jab Bashira sa galit habang inaatake niya si Mana. Ang nagngangalit na si Jab Bashira ay marahas na inatake si Mana at nagawang magpataw ng headbutt.
Nakakagulat na nagawang kontrolin niya ang labanan kaya't binatikos si Mana ni Aya dahil sa pagkatalo sa isang mahinang kalaban, pinaalalahanan siya ni Aya tungkol sa halimaw kaya't bumalik muli ang gigil ni Mana at nagsimulang magpakita ng dominasyon laban kay Jab Bashira. Tumanggi si Jab Bashira na sumuko kaso madali siyang pinatumba ni Mana. Sinimulan ni Mana na bugbugin siya kaya't nagmakaawa ang nag-aalalang si Tatsu na itigil ito, tinulak lang din ni Mana si Tatsu at natuwa si Aya sa nakita. Kinabukasan, pinag-usapan ng ilang estudyante ang laban. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng ilang estudyante ang laban, iniwan ni Mana ang dalawa na halos mamamatay na matapos niyang bugbugin sila kahit hindi na sila makabangon. Narinig ito ni Ara ngunit tumanggi siyang maniwala. Sa ibang lugar, hindi mapakali si Jab Bashira pagkatapos niyang matalo at akala niya ay magagawa niyang talunin si Mana ngayong beses pero mali siya. Biglang dumating si Marito at inihayag ni Tatsu na hindi tumigil si Mana sa paghabol kay Jab Bashira kahit tapos na ang laban. Nais sana ni Jab Bashira na hindi na lang siya nagsalita, at pinaalalahanan siya ni Marito na si Mana ay kanya at humingi ng paumanhin si Jab Bashira. Kaya't iniwanan lang siya ni Maro ng pagkain at sinabihan siya ni Oda na magpahinga, at kinain ni Jab Bashira ang pagkain na parang wala ng kinabukasan. Itinuro ni Oda na sa una ay parang pantay lang ang laban sa pagitan ni Mana at Jab Bashira kaso gayunpaman, malinaw na nagbago na ang mga bagay at sa palagay ni Oda ay hindi dapat harapin ni Marito si Mana, subalit natuwa si Marito na mayroon siyang inaasahang nakaka-excite. Sa ibang dako ay tinapos ni Mana ang pagbugbog sa ilang lalaki ng Shiguma, at dumating ang kanyang mga kaibigan para maawat siya at di na ito ang gusto nila na mangyari, ngunit nagtaka si Mana kung bakit iniisip ni Zabo na kilala niya siya. Itinuro ni Zabo kung gaano ito kawalang galang sa kanyang kaibigan na nag-aalala sa kanya buong panahong ito, ngunit ipinaliwanag ni Mana na sinusubukan lang niyang maging mas malakas, pinakalma ni Zabo si Mana at sinabi kay Mana na gusto siyang makita ni Dawan. Nakakagulat na sinabi ni Mana na siya ang huli niyang haharapin, at hiningi ni Zabo kung ano ang ibig sabihin niya at biglang nag-anunsyo si Marito gamit ang loudspeaker. Ang mensahe niya ay para kay Mana at sinabi niyang pumunta sa field para maglaro. Nagmadali ang lahat na makita ang laban sa pagitan ng dalawang halimaw, at natuwa ang guro na mayroon pa ring isang estudyanteng naiwan para sa kanyang klase at ang guro ay naantig sa dedikasyon ni Ara sa pag-aaral. Kaso naalala ni Ara na sinabi sa kanya ni Shindo na paubos na ang oras niya para sabihin kay Mana ang lihim. Sa labas ay sinusubukan ng mga estudyante na hulaan kung sino ang mananalo sa laban, sinaway sila ni Maharo sa pagsigaw para patahimikin at binigyang diin na malinaw na si Marito ang mananalo. Nagkita ang dalawang mandirigma sa gitna ng field at dumating si Ara para makitang nagsimula na ang laban habang itinutulak ni Mana si Marito pabalik. Bumawi si Marito ng sipa. Ngunit napahanga ang karamihan nang makita nilang napigilan ito ni Mana at nagpasya si Marito na huwag na magpigil pa, ngunit lalo siyang nagulat sa tuwing napipigilan nito ang isang atake at nagsimula ng itulak pabalik ni Mana si Marito. Tinawag ni Shindo si Marito na tanga dahil sa pagtatangka nitong paglaruan si Mana at nagagalit si Maharo kay Mana sa pag-iisip nito na siya ay maaaring manalo. Sa puntong iyon ay inakala ni Mana na nakakita siya ng pagkakataon subalit natapos lang siya sa pagkatanggap ng sipa. Gusto pa ni Marito na maglaro at nagsimulang magdomina sa laban, nadismaya siya nang makita na iyon lang ang kaya ni Mana subalit naghagis ito ng lupa sa mata niya at naghanda na samantalahin ito, muli lang siyang sinipa ni Marito bago pa siya makakilos at namangha ang lahat. Nadismaya ang karamihan sa pagiging isang panig ng laban at na-realize nilang kailanman ay walang pagkakataon si Mana. Pinanood ito ni Aya at napagtanto niyang talagang naabot na ni Mana ang kanyang limit at siya ay nadismaya at nagpasya na hindi niya kailanman magagamit si Mana para ayusin ang mga bagay kay Senya. Nagsimulang mabagot si Marito kaya sinabi niya kay Mana na patuloy na lumaban, pinapabagsak niya ito ng ilang ulit pa kaya't lumayo ang nadismaya na si Aya mula sa kaawa-awang laban, iniiwan ang ngayon ay walang silbing si Mana. Biglang idineklara ni Mana na ayaw na niyang gawin ang isang bagay pa at huminto si Aya sa paglalakad palayo, ipinaliwanag ni Mana na ayaw na niyang mabuhay sa takot sa halimaw at pinilit niyang bumangon at dahil dito ay naging excited si Aya. Tumitindi ang tensyon habang sinubukan ni Marito na tapusin si Mana at hinihingi ni Aya na sabihin ni Mana kung ano talaga ang kanyang hiling, nagsimulang magliwanag ang marka ni Mana at hiniling niya na bigyan siya ng malawakang kapangyarihan.
Inanunsyo ni Aya ang pagsasanib nila bilang isang butchigiri at nagulat si Marito sa lahat ng harangin niya ang atake ni Marito pagkatapos. Nagbitaw siya ng isang malakas na sipa na nagpadala kay Marito na lumipad at lahat ng nanonood ay nagulat dahil sa matinding pinsala na natamo ni Marito mula sa isang sipa lamang. Gusto pa sana ni Marito na lumaban, ngunit natuklasan niyang hindi na siya makalakad at sinipa ni Mana si Marito habang nakahandusay at nagmakaawa si Maharu kay Mana na tumigil habang walang awa niyang binugbog ang kanyang kapatid. Ang malubhang nasugatan na si Marito ay nadiskubring hindi na niya mag-alaw ang kanyang katawan at nagtaka kung ito ba ang pakiramdam ng pagkatalo. Si Mana ay ganap nang nagbago kaya't binigyan niya si Marito ng isa pang walang awang sipa sa mukha. Hindi na makayanan ni Maharu ang panunood at naiwan ang lahat na hindi makapagsalita. Si Ara ang pinaka-nagulat sa lahat at tumingin sa kanya si Mana pagkatapos at galit na galit. Hinamon ni Ara si Senya na lumabas at sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari kay Mana at nais niya ng sagot kaya't sa wakas ay lumabas si Senya. Ipinapaliwanag ni Senya na noong matagal na panahon ay sinubukan ng mga awtoridad na patayin ang mga nagte-training na maging Honkai at isang araw, nag-sparring sina Senya at Aya at nanalo ito. Namangha si Senya sa kakayahan ni Aya kaso inisip nito na tinukso lamang siya ni Senya at pagkatapos noon, nais ni Aya na makipaglaban ng seryoso kay Senya subalit tinukoy ni Senya na siguradong may mamamatay sa kanilang dalawa kung gagawin nila ito. Handa na si Aya para dito at ipinaliwanag na wala na siyang ibang magagawa kundi lumaban kay Senya. Hiningi ni Senya ang mas maraming paliwanag subalit inumpisahan na ni Aya ang laban at wala nang pagpipilian si Senya kundi ang lumaban pabalik ngunit sa huli ay nanalo si Aya. Galit na galit pa rin si Aya dahil inakala niyang tinukso siya ulit ni Senya at hiningi niya dito na tumayo at lumaban ng seryoso at doon, binaril si Aya at nangako siyang magtanim ng galit kay Senya magpakailanman at ilang segundo lang, binaril din si Senya at namatay ang dalawa. Nais ni Senya na ayusin ang mga bagay kay Aya kaya balak niyang kunin ang katawan ni Ara. Siyempre doon ay nagalit si Ara dahil balak siya nitong maisahan at patayin ngunit ipinaliwanag ni Senya na ibabalik niya ang kanyang katawan pagkatapos. Hindi na lang ito inaalala ni Ara at hiniling na umalis si Senya sa kanyang katawan. Sinabi ni Senya na talagang nag-enjoy siya sa pagsasama nila ni Ara at umalis na siya ng tuluyan at sa ibang lugar, may lalaking nagmamakaawa para sa awa ngunit binaliwala lang ni Mana ang kanyang mga pakiusap at ipinatulog siya pagkatapos. Hinarap ni Ara si Mana at sinabi sa kanya na balak ni Aya na tuluyang sakupin ang kanyang katawan. Nagtataka si Mana kung bakit bigla siyang nag-aalala at inisip niya na dahil ayaw ni Ara na lumakas siya, sinubukan ni Ara na babalaan siya na mamamatay siya kung hindi niya titigilan si Aya, ngunit hindi ito pinapansin ni Mana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay talunin si Ara, iniwan niya itong nagulat at hindi niya alam ang gagawin at gusto ni Aya na lumaban si Mana kay Ara ngayon din, ngunit sinabi niya na may kailangan muna siyang gawin. Sa kabilang dako ay nag-aalala ang ilang lalaki mula sa Shiguma na baka tapos na ang kanilang gang matapos matalo si Marito at nagsimula silang magtalo. Pumunta sila para tanungin si Oda kung ano ang mangyayari sa gang at sinabi niya sa kanila na hindi pa natatapos ang Shiguma. Nasa masamang kalagayan din ang Monodokai habang iniisip nila kung ano ang gagawin ni Daon tungkol kay Mana. Doon dumating si Mana at sinuntok ang kanyang mga kasamahang gang members. Nagulat ang ibang lalaki sa nakita nila at hinamon ni Mana si Daon na lumaban sa kanya ng isa sa isa. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na kausapin siya ng may sense, ngunit itinulak lang sila palayo ni Mana at nagpakita si Daon kaya binigyan siya ni Mana ng oras at lugar para magkita para sa laban. Sa restaurant ni Ara ay narinig ni Ara ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa laban. Nalungkot si Ara nang isipin niya kung gaano kalamig si Mana at inihain niya sa kanyang mga customer ang pinakamasarap na kanin na kanilang natikman. Dumating si Daon at kinilig ang ina ni Ara sa hitsura niyang matanda, maliwanag na gusto ni Daon na makipag-usap kay Ara ngunit wala siyang sinasabi. Sa ospital ay sinabi ni Maharu kay Oda na hindi pa rin nagising si Marito. Tumanggi si Maharu na magpahinga sa pagbabantay sa kanya kaya umalis si Oda at nagmakaawa si Maharu kay Marito na magising na may natitira pang oras bago magsimula ang laban. Iniisip ni Zabo kung paano ito katulad ng huling beses, isang sulyap sa nakaraan ay ipinakita na sumali ang mga kaibigan ni Mana sa Monodokai, hinangaan nila si Daon dahil sa kanyang nakakabaliw na 300 sunod na panalo sa laban at ito rin ang unang pagkakataon na nagkita sina Zabo at Koma.
Pinanood nila habang binugbog ni Mana ang isang grupo ng mga lalaki at hinamon niya si Dawan na lumaban sa kanya ng isa sa isa. Natatakot ang mga manunood para sa buhay ni Mana dahil alam nilang lahat na wala siyang laban kay Dawan. Nakapagpalabas si Marito ng ilang sipa sa higanteng lalaki, ngunit parang hindi man lang ito naramdaman ni Dawan at binigyan ni Dawan si Mana ng sandali para gumawa ng pagkagat sa kanyang ngipin at sinuntok niya ito ng sobrang lakas na bumalik siya ng 10 metro. Pagkatapos ng laban, ipinakilala ang mga kaibigan ni Mana dahil hinangaan nila ang kanyang tapang sa paghamon kay Dawan. Nagtalo muna ang dalawang magkaibigan at pinasalamatan ni Mana ang mga ito sa pagbibigay sa kanya ng inumin. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Zabo kay Koma na hanapin si Ara bago ang laban at ang dahilan niya ay simple. Dahil sa kaibigan ni Mana si Ara kaya't nagpunta si Koma para hanapin siya at pabalik sa ospital. Napagtanto ng mga kaibigan ni Marito na 3 araw na itong walang malay. Galit na nagpunta si Jab Bashira para labanan si Mana upang bumawi, ngunit pinigilan siya ni Tatso at sinabi niya na hindi kayang harapin ni Jab Bashira ang sitwasyong ito mag-isa at sinimulan niyang masampal ito sa mukha. Pinigilan ni Oda ang away at paalalahanan sila na sila ang kailangang magprotekta sa Shiguma habang wala si Marito. Samantala nakikita natin na naghahanda si Dawan para sa laban. Hinamon ni Zabo si Mana at ipinahayag na hindi niya ito hahayaang makakalampas at kung lalaban si Mana kay Dawan, hindi na siya makakabalik sa Monodokai. Desidido si Zabo na pigilan siya para hindi ito mangyari, ngunit walang epekto ang kanyang mga suntok at hinihingi ni Zabo na malaman kung bakit siya kumikilos ng ganito, ngunit pinatahimik lang siya ni Mana at patuloy na sinubukan ni Zabo na paalalahanan si Mana kung sino siya upang sa wakas ay makabalik siya sa kanila. Walang awang binugbog siya ni Mana at kahit na ganoon, tumanggi pa rin si Zabo na hayaan siyang makalampas at wala itong silbi dahil sa binugbog na siya at tinapos na ni Mana ang kanyang pagdurusa. Pinigilan siya ni Zabo sa huling pagkakataon at sinabing kaibigan pa rin niya si Mana. Mukhang lalo lang itong kinagalit ni Mana kaya't paulit-ulit niyang sinipa si Zabo hanggang sa mawalan ito ng malay at sa bahay ni Ara. Sa wakas ay natagpuan ni Koma si Ara subalit ayaw niyang pumunta sa laban at pakiramdam niya ay wala siyang dahilan para pumunta, ngunit paalala ni Koma na kaibigan niya si Mana. Sa lokasyon ay hinihintay ni Dawan si Mana at habang umaasa si Shindo na manalo si Mana para siya mismo ang makatalo dito, sa wakas ay dumating si Mana at idineklara niyang tatalunan niya si Dawan at magiging mas malakas. Dumating si Ara hindi nagtagal pagkatapos at nalaman natin ng kaunti patungkol sa nakaraan ni Mana. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Mitsukuni kaso gayunpaman, sa huli ay ipinadala si Mitsukuni sa juvenile para protektahan ang isang kaibigan. Nang mawala ni Mana ang kanyang kapatid na siyang tanging suporta niya at nawalan din siya ng direksyon sa kanyang sarili, bumalik sa kasalukuyan ay nagsimula na ang laban at nagawang itulak ni Mana si Dawan pabalik. Nagtataka ang mga manunood kung bakit hindi kumikilos si Dawan pero sigurado silang hinihintay lang niya ang tamang sandali. Pinilit ni Mana ang kanyang sarili sa pagtama ng isang sipa kaso hindi ito sapat para tapusin ang laban. Hinarang ni Dawan ang mga susunod na sipa at nagbitaw ng malakas na kontra-atake. Masama ang tama ni Mana kaya't lumapit si Dawan para tapusin ang laban at gayunpaman. Naisip ni Mana na hindi na siya ang dating tao at mas determinado siya kaysa sa dati na talunin si Dawan at maging mas malakas. Naghangad muli si Mana ng higit pang kapangyarihan at nagmerge siya kay Aya na nagbibigay daan sa kanya na kontrahin ang atake ni Dawan at ikinagulat ito ng lahat. Handa si Dawan sa isang laban kaya inilunsad ni Matar ang sunod-sunod na sipa at itinulak siya pabalik. Walang kaya na makapanood habang nagsisimula ng matalo si Dawan. Nainis si Mana dahil nakatayo pa rin si Dawan kaya inatake niya ito ng mas matinding galit. Doon ay naalala ni Dawan ang sinabi sa kanya ni Mitsukuni na alagaan si Mana para sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, inilunsad ni Mana ang kanyang pinakamalakas na sipa at naiwan ang lahat na nagulat dahil nanalo siya sa laban. Tahimik ang karamihan at makikitang ayaw pa ring bumagsak ni Dawan. Natapos na ang laban at iniwan ni Mana ang kanyang jacket ng Monodokai at sa isa pang pagbabalik tanaw, ipinakita kung ano ang sinabi ni Dawan kay Ara at may pakiramdam siya na maaaring matalo siya sa laban kaya sinabi niya kay Ara na kailangan niyang pigilan si Mana. Nagduda si Ara kung kaya niyang talunin si Mana kaso sinabi sa kanya ni Dawan na magagawa niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Sa ibang lugar ay nakaupo si Mana sa kadiliman at lubos na nasisiyahan sa pag-alam na handa na siyang lumaban kay Ara.
Si Aya ang pinaka-excited sa lahat dahil matagal na niyang hinihintay na makaharap muli si Senya. Bumalik si Ara sa dambana kung saan nakakita siya ng isang misteryosong baril at binaril niya ang kanyang sarili, tulad ng huli. Nanatili ang bala sa kanyang ulo, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid niya at lumitaw si Senya na nagpapakilala bilang isang manjin at hinihiling niyang marinig ang hiling ng taong nagsummon sa kanya, ngunit nagulat siya nang malaman na ito'y si Ara at wala masyadong masasabi sa kanya kaya sinabi lang niya kay Ara na mag-merge sila. Isang sulyap sa nakaraan ay nagpapakita kay Ara na nakikinig sa ilang bata, na pinagtatawanan si Mana dahil sa pagpunta niya sa luma at maalikabok na templo para mag-ensayo araw-araw. Tinawag siyang kakaiba ng lahat pero humanga si Ara sa ideya ng kanyang pag-ensayo. Nagpunta si Ara para makita ito sa sarili at tuwang-tuwa siya na makitang talagang nag-e-ensayo nga si Mana. Nag-alala si Ara nang ipakita ni Mana kung gaano siya kadeterminado at pinakawalan niya ang isang malaking kahoy para harapin, ngunit ito'y bumalik at tumama sa kanya. Binanggit ni Ara na hindi kakayanin ng isang maliit na katulad niya ang ganitong uri ng atake, ngunit ipinaliwanag ni Mana na sinusubukan niya lang maging isang taong hankay. Hindi pa naririnig ni Ara ang tungkol sa mga taong hankay kaya't ipinaliwanag ni Mana na ito'y mga taong hindi kailanman tumatakbo anuman ang mangyari. Determinado si Mana na maging isa at hinangaan siya ni Ara dahil dito. Hindi na nakapagpigil si Ara sa kanyang excitement at sinabi niya kay Mana na gusto rin niyang maging isa kaya't mag-e-ensayo siya kasama niya. Mag-e-ensayo sila ng magkasama at sa huli ay tinatakan ni Ara si Mana ng kanyang bato ng pagkakaibigan, may pangalan nilang dalawa ito at nagkasundo silang maging mga tao ng hankay kahit ano pa man ang mangyari. Bumalik sa kasalukuyan ay muling sinabi ni Ara kay Senya na magsanib sila at natatakot si Senya na baka mamatay si Ara kung magsasanib sila ng tuluyan. Gaya ng sabi ni Shindo ngunit pinapatahimik siya ni Ara at sigurado si Ara na hindi siya mamamatay at nagdeklara na kailangan niyang gawin ito para magising si Mana. Sa kanilang bahay ay umiiyak ang nanay ni Ara sa isang teleserye at napansin na hindi pa nakakauwi si Ara. Medyo gabi na kaya nag-alala siya kung nasaan ito at sa base ng Shiguma. Iniisip ni Oda kung paano nagbago ng lubusan si Mana. Nagtataka ang iba kung nasaan si Ara at naniniwala si Oda na baka may alam siya sa nangyayari. Sa ibang lugar ay napansin ng ilang bata na may nabubuong mga madilim na ulap at medyo nakakatakot, ngunit lalo pang naging nakakatakot nang makita nilang sumisigaw sa sakit si Mana. Si Aya ay nagpahayag na sa wakas ay nakontrol na niya si Mana at dumating na ang oras para sa kanyang huling paghaharap kay Senya. Sa ibang dako ay nalaman na nagsisinungaling si Zabo sa lahat para protektahan si Mana. Sinabi niya na binugbog lang siya ng ilang siga. Mahalaga sa kanya ang kanyang kaibigan kaya gusto niyang hanapin si Mana. Paalala ni Tatsu sa kanya na hindi siya nasa kondisyon para gumawa ng anuman, ngunit determinado si Zabo. Sa ospital ay nagdala si Maharu ng pagkain para kay Marito ngunit ito'y wala pa ring malay. Hindi niya makayanan ang kalungkutan kaya lumabas siya at doon ay narinig niya ang ilang nurses na nag-uusap tungkol sa isang lalaki na binigyan nila ng maraming pampamanhid. Ngunit walang epekto ito sa kanya at ito'y parang isang gorilya. Biglang may dinalang lalaki ang isang nurse na tinatawag nilang gorilya sa kwarto ni Marito. Tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan na Dawan at ito'y nagdulot ng reaksyon kay Marito. Nagulat siya na makita ang kanyang karibal doon at nagdiwang ang lahat ng sa wakas ay nagising si Marito. Nang gabing iyon ay pumunta si Oda para hanapin si Ara subalit ipinaliwanag ng kanyang ina na wala siya roon. Nagtaka sila kung alam ba niya kung nasaan ito at inihayag niya na sinusubukan ni Ara na manalo sa isang minsanang labanan sa buhay. Nagmamadali silang umalis ngunit pinigilan sila ng ina ni Ara. Dramatic na inihayag niya na ang labanan na kanyang tinutukoy ay isang laban ng isip at katawan na dapat ipaglaban ni Ara at ng isa pang tao mag-isa. Hindi sila nag-iisip ng parehong bagay at nakiusap siya sa kanila na hayaan lang si Ara na maging lalaki. Sa labas ng dambana ay dumating si Mana at agad na nakita ni Senya na siya ay lubusang nakontrol na. Sinabi ni Ara kay Senya na magsanib sila dahil matagal na niyang hinihintay na ayusin ang mga bagay kay Aya. Gusto ni Senya na siguraduhin niya ito ngunit sinabi lang ni Ara na bilasan niya at gawin ito. Pumayag si Senya at tinanong si Ara kung ano ang kanyang hiling sa unang pagkakataon. Nagbago ang nais ni Ara at hiniling niyang gisingin si Mana at idineklara ni Senya ang Butchigiri ngunit sa pagkakataong ito, sumigaw sa sakit si Ara at siya'y nawala. Nag-alala si Senya para sa kanya habang nagtataka kung ito ba ang tamang desisyon at binanggit na sinabi ni Ara na hindi niya hahayaang makontrol siya ng lubusan,
Umaasa si Aya na handa na siyang ayusin ang mga bagay ngunit gusto lang malaman ni Senya kung bakit siya labis na kinamumuhian. Si Aya ay biglang nagsabi at iginiit na dapat na silang maglaban at sa labanang ito, makukuha niya ang lahat ng kanyang mga sagot at nagpakita si Aya ng kanyang kahangahangang kakayahan sa pagsipa, habang si Senya naman ay sa pagsuntok. Sa huli ay nagawa ni Aya na mapaluhod si Senya at hinihiling na bumangon ito. Lumaban ulit si Senya kaso muli siyang pinabagsak ni Aya na humihiling muli na bumangon siya. Nagbitaw si Aya ng isa pang mga sipa at naisip ni Senya na wala siyang pagkakataong manalo laban sa kanya at si Aya ang dahilan kung bakit niya naisip ang maging isang tao ng Hankay sa una pa lang. Nais ni Senya na maging malakas tulad niya at si Aya ang taong hinahangaan niya, kaya sigurado si Senya na hindi niya ito kayang talunin at muling pinapabagsak siya ni Aya at sa wakas, nagpa siya itong ipaliwanag kay Senya kung bakit niya inilagay ang kanyang buhay sa panganib para harapin siya sa isang tunay na laban. Inamin niya na siya ay naghihingalo dahil sa isang sakit at mabilis na naubos ang kanyang oras. Malapit na siyang mamatay kaya't pinili niyang mamatay sa kamay ni Senya sa halip ay wala na siyang ibang pagpipilian, kaya mas gusto na lang niyang tapusin ang lahat. Nalungkot si Senya dahil kahit sa huli, hindi niya maibigay kay Aya ang pinakanais niya at humingi siya ng tawad kay Aya at naghanda si Aya na tapusin ang kanyang buhay at sa sandaling iyon, nagulat si Senya na makitang buhay pa si Ara habang tinatawag siya nito. Pinagalitan siya ni Ara at sinabihan si Senya na magseryoso sa pakikipaglaban at ipinunto niya na palagi siyang seryoso sa pakikipaglaban, ngunit hindi lang talaga niya kayang talunin si Aya at patuloy na iginiit ni Ara na subukan niya, ngunit paulit-ulit lang sinabihan siya ni Senya na tumahimik. Hindi tumigil si Ara kaya't sa huli ay nabigla si Senya na nakawala siya sa pagkabigla, at inatake niya si Aya at natuwa si Aya nang makitang sapat na kalakas ang suntok ni Senya para mag-iwan ng marka, at sila'y nagpalitan ng mga atake na nagdulot ng malawakang kapangyarihan. Samantala, nahihirapan ang mga kaibigan ni Mana na hanapin siya at sa wakas ay nakita nila si Mana na lumalaban sa di kalayuan at nagmadali silang lumapit sa kanya. Ipinaliwanag kung paano si Mana ay natrap sa loob ng kanyang sariling katawan. Naging mas malakas siya kaysa kanino man ngunit pakiramdam niya ay kakilakilabot dahil ang lakas na kanyang nakamit ay hindi nagdulot ng anumang kabutihan, at nagsimula siyang takpan ng anino at bumalik sa labanan, si Senya ay nagawang itulak pabalik si Aya. Sa wakas ay ibinunyag ang katotohanan habang ipinaliwanag ni Aya na si Senya ay palaging natatakot na mahihigitan siya, at hindi kailanman pinatawad ni Aya si Senya sa pagpipigil at ito ang dahilan kung bakit palaging nagagalit si Aya tuwing napapabagsak niya si Senya. Ngunit ang pinakaikinagagalit ni Aya ay ang hindi niya nagawang gawing isang taong Hankay si Senya. Ngayon ay talagang seryoso na sa pakikipaglaban si Senya at humingi siya ng tawad kay Aya sa paghihintay ng matagal. Masayang sinabi ni Senya kay Aya na maghanda at binanggit ni Aya na simulan na nila ito. Sa unang pagkakataon, seryoso nilang nilabanan ang isa't isa at pareho silang masaya tungkol dito at sa huli ay tinalo ni Senya ang taong hinahangaan niya, at natuwa si Aya na sa wakas ay nakalaban niya ang tunay na Hankay na si Senya. Habang sinusubukan ni Aya na abutin ang kamay ni Senya, sinakop ng anino ang kanyang katawan at siya ay sumigaw sa sakit habang pumutok ang kadiliman mula sa loob niya at lumitaw si Mana. Idineklara ni Mana na oras na niya upang talunin si Ara at nagulat si Senya na makita na sa paanong paraan ay naabsorb ni Mana si Aya. Inatake siya ni Mana at nagulat si Senya sa kanyang hindi makapaniwalang lakas, walang magawa si Senya at sigurado siya na tatapusin ni Mana ang kanyang buhay. Sa loob ng kanyang katawan ay inamin ni Ara na tuluyan na siyang nauubusan ng lakas. Nagtataka siya kung talagang mamamatay na siya at nakikita niya ang mga imahe ng lahat. Naghahanda na si Ara para sa kamatayan nang bigla siyang muling nakakuha ng kagustuhang mabuhay at idineklara na walang tsansa na mamamatay siya dito. Lumitaw ang isang maliit na maharo upang ibigay sa kanya ang kanyang puso, at muling ipinakita ni Ara ang kanyang hindi matatawarang pagpupursige habang idineklara niyang kailangan pa niyang paunlarin ang plot sa unang pagkakataon. Natutuwa si Senya na makitang bumalik si Ara at pinigilan ni Ara ang atake ni Mana at si Shindo, na palaging nanunood sa laban at ang iba pang mga kaibigan ay dumating. Tumanggi si Jab Bashira na manatili lang at manood ngunit pinaalalahanan siya ni Tatso na sinabi ng ina ni Ara na huwag makialam. Hindi hinayaan ni Nazabo at Koma na may humadlang sa kanila, kaya nagmadali silang lahat papunta sa kanilang mga kaibigan at hindi makilala ni Ara si Mana kaya't ipinaliwanag ni Senya na naabsorb niya si Aya at na-amplify ang kanyang kapangyarihan.
Binalaan niya si Ara na mag-ingat, ngunit nakakagulat ang bilis ni Mana at nabigla si Ara sa kanyang hindi mapapantayang lakas. Sinabihan muli ni Senya si Ara at binigyang diin na hindi sila makakaligtas kung tatamaan sila ng direkta ng isa sa mga atake ni Mana. Pagkatapos na duminahin ni Mana ang laban ay iniwan si Ara na nahirapan na huminga at hindi na nila kakayanin pa ang marami pang ganito, at idineklara ni Mana na siya ay naging mas malakas kaysa kanino man at muling pinabagsak ni Mana si Ara, kaya nagmakaawa si Senya kay Ara na tumigil na sa pagtayo. Tumayo si Ara upang tanungin kung bakit nais ni Mana na maging sobrang lakas, at ipinaliwanag niya na kung siya ay malakas ay wala na siyang kailangan pa. Itinuloy ni Mana ang kanyang pag-atake at inihayag na kung hindi siya magiging malakas, ang halimaw na nanggugulo sa kanya ay hindi mawawala. Nagawa ni Ara na talunin siya at ikinagulat ni Mana nang ipunto ni Ara na siya na ang naging halimaw. Nagalit si Mana ngunit nagtaka si Ara kung ano ang kinatatakutan niya at idineklara ni Mana na hindi niya kailangan ang mga kaibigan, hindi niya kailangan si Ara at hindi na niya kailangan ang kanyang kapatid. Wala siyang kailangan sa kahit kanino at tumanggap si Ara ng matinding pagkatalo at sa huli ay napagtanto na natatakot si Mana sa pagiging mag-isa, napagtanto din ni Ara na nakita niya ito kay Mana at tumakbo lang siya palayo sa kanya. Ngayon ay iba na ang mga bagay kaya't idineklara ni Ara na hindi na siya tatakbo, hindi mula sa kanyang sarili o kay Mana at tinamaan ni Mana ng isang malakas na sipa sa mukha si Ara, ngunit nagawa ni Ara na pigilan ang kanyang sarili mula sa pagbagsak. Ipinapagulat ni Ara ang lahat ng itulak niya pabalik ang sipa ni Mana, sa paanong paraan ay nagtipon si Ara ng lakas mula sa kanyang selyo ng pagkakaibigan at nagbitaw ng kanyang pinakamalakas na suntok. Ngunit hindi lang basta suntok ito, ginamit ni Ara ang galaw na ito para hawakan si Mana at mahila siya palabas mula sa kadiliman. Ang atake na ito ay hindi mapapantay ang kapangyarihan at nagdulot ng malakas na pagsabog. Nasaksihan ni Senya at namangha siya na sa wakas ay naging isang taong hankay si Ara. Tinawag siya ni Senya at ipinaliwanag na tinuruan siya ni Ara kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging hankay. Siyempre nais ni Senya na harapin siya ngayon subalit idineklara ni Ara na hindi na siya makikipaglaban muli. Simpleng sinabi ni Senya na paalam at agad na nawala. Gumising si Mana hindi nagtagal pagkatapos at naramdaman niya ang kakilakilabot sa kanyang nagawa. Tinawag lang siya ni Ara na tanga at ipinaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa habang nagmamadali ang lahat ng kanyang mga kaibigan papunta sa kanya. Hindi ito ang katapusan, dahil tinatakan siya ni Ara ng kanyang bato ng pagkakaibigan muli at labis na naantig si Mana sa kilos at sinabi niyang tama si Ara. Pagkatapos ay pinanood natin habang tinanggap muli si Mana sa Manadokai, at patuloy na binaliwala ni Maharo ang ating kawawang bida. Si Mana ay nagpunta upang mag-ayos ng gusot kay Marito at lahat ay nagtipon sa restoran ni Ara kung saan silang lahat ay nagkaroon ng magandang oras, at masaya si Ara na makitang sa wakas ay marunong nang magluto si Mana. Pagkatapos ay naisip ni Ara na maaaring natagpuan na niya ang solusyon sa pinaka-nakakainis niyang problema, ginaya niya si Marito sa abot ng kanyang makakaya at umaasa siyang ito ang susi para makuha si Maharo. Gayunpaman ay mabilis na nalungkot si Ara nang maalala niyang nawawala ang bala mula sa kanyang ulo, na nagpapaalala sa kanya na wala na si Senya at sa eskwelahan, isang tapik sa likod ang nagpapaisip sa kanya na si Senya iyon kaso hindi pala. Pagkatapos ay nakita natin si Mana sa ospital kasama ang kanyang kapatid, hindi maganda ang kalagayan ngunit may nakita si Mana na sinag ng pag-asa nang ang kanyang kapatid ay nagpakita ng ilang senyales ng buhay. Bumalik si Ara sa damba nang nawasak sa labanan at nakita niyang walang bakas ng kanyang kaibigang Manjin, nakita ni Ara ang bala at nagalit na bigla na lang dumating si Senya nang hindi inaasahan at umalis nang walang paalam. Labis na nabahala, inihagis ni Ara ang bala sa lawang ngunit nakakatawa itong tumalbog ng ilang beses, tumama kay Ara muli at muling lumitaw si Senya. At dito na rin nagtatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli.